marami po na naman dahil uso na naman si Ninoy. Once a year, isang araw po sa loob ng tatalakayin po ng sambayanan si Ninoy. This time, para po sa kaalaman ng lahat, no? Baka kasi sabihin nyo, ano bang problema mo kay Ninoy? Ito po kasi ang ginawa ng mga tao na sip-sip kay Cory at sip-sip kung sa mga pamilyang Aquino o sip-sip sa mga Dilawan. Nagpasa sila ng batas na gawing holiday ang Ninoy Aquino Day na sineselebrate natin, walang pasok. Napakaswerte niyan tao. Alam niyo po ba, nasa kasaysayan po ng Pilipinas, 2 bayani lang po ang sineselebrate natin ng napakahabang panahon. Tapos, biglang nagkaroon ng Ninoy Aquino Day. Marami pong selebrasyon sa mga bayani pero local lang. Uy, huwag kang malikot sa camera ko. Etong aso ko. Siguro alam nyo na po to. No? Meron po tayo Rizal Day at Bonifacio Day. Yan po ang legal holiday. Pero wala po tayong Lapu-Lapu Day. Akala siguro ng mga taga Cebu na dahil sineselebrate nila si Lapu-Lapu. Wala po tayong Lapu-Lapu Day na sineselebrate ng buong Pilipinas. Wala po tayong Marcelo del Pilar Day, Gregorio del Pilar Day. Wala rin po tayo sa mga taga Cavite, wala rin po tayong Aguinaldo Day na pambuong Pilipinas. Wala rin po tayong Graciano Lopez Haina Day sa mga taga Iloilo. Wala rin po tayong mga Gabriela Silang o sino na asawa ni Gabriela Silang? Diego Silang sa mga taga Ilocos. Wala rin po tayong Raha Sulaiman Day. Meron po localized. Diyan lang po. Diyan lang po sa lugar ninyo sineselebrate yung mga yan. Pero ang Ninoy Aquino Day po, buong Pilipinas. Ang tanong, karapat dapat ba na si Ninoy Aquino, yung nagawa ba ni Ninoy Aquino, ay kasintindi na nagawa ni Jose Rizal at saka ni Andres Bonifacio? Kasi silang 3 lang po. Silang 3 lang po. Halika rito, Pergus, para makita ka nila sa makita ka nila. Ito po yung naglilikot sa atin. Ayan, punta ka sa camera. Kaya po, ang question ko, karapat dapat, matagal ko na sinagot to, hindi po siya kahilera dapat. Hindi kahilera dapat nila Ninoy Aquino, Ninoy Aquino, si Jose Rizal at saka si Andres Bonifacio. Kasi ang dali lang po eh. Meron po tayong Rizal subject sa college, yung mga nag-aaral po, mga nag-college po. Napakarami po, karapat dapat pong pag-aralan ng buhay ni Rizal. Ang dami po niyang na-touch, ang dami niya pong na-inspire. Na-inspire niya po maging si Andres Bonifacio. No? In fact, yung tinayo niya po La Liga Filipina, kalahok po niyan si Andres Bonifacio. Yung realization nga ng mga katulad ni Bonifacio, alam niyo po ba, para lang po sa kaalaman ng mga hindi po mahilig sa history. Yung pagtatatag po ng Katipunan, may kinalaman po kay Rizal dahil nung si Rizal po ay pinatapon na po siya sa may saan na nga siya pinatapon? Dapitan. Diyan po sa may Mindanao. Yun po yung kinagabihan po noon. Nagtayo na ng kasi naniniwala pa sila kay Rizal na mapababago pa yung sa pamamagitan na reforma eh. Mapagbabago pa nila yung mga Kastila. Pero nung pinatapo na po siya sa Dapitan, sabi nila Bonifacio, kinakailangan na natin magrevolusyon. Doon po na itayo, sa araw na pinatapon po si Rizal sa Dapitan, diyan po tinayo nila Bonifacio yung Katipunan. Kinakailangan na nila ng revolusyon para mapatalsik po ang mga Kastila. Kaya historically, si Bonifacio, nagtatag ka ng Katipunan. Karapat dapat talaga maging bayani sila.
No limitangere at el filibusterismo, karapat dapat na maging bayani. Si Rizal. Ang tanong, ano ang nagawa ni Ninoy para maging karapat dapat siyang kahileran ni Bonifacio at ni Rizal? Yan ang una nating question. Mahihain to talaga kasi ito, biktima to ng ng pang-api. Yung buhay pa yung tatay nito, siloso yung tatay nito eh. Tuwing lalapit siya sa amin, tuwing lalapit, binubugbog, kinakagat-kagat. Kaya takot na takot to sa tao. Eh ngayon, siya na lang ang aso rito. Siya na lang ang nabuhay. Patay na yung kapatid niya, nanay niya, at saka tatay niya. Dapat na tayo, Pe. Hindi, gusto niya rito eh. Hindi ba siya kinakabahan dyan? Sige. Yan. Bahan mo lang, dahan-dahan, baka bumagsakan lang. Eh kaysa naman nasa baba, natatabig niya yung yung aking camera. Okay. Ngayon, eto po. Talakayin na natin, no? Ito po mga, hindi naman intriga, pero magbasa lang po tayo ng, yung ngayon na, yung celebration na ngayon. Sinelebrate po yung August 21 birthday ni Ninoy, kamatayan ni Ninoy po yung sineselebrate dyan. Ito po ang tanong ni Rigoberto Tiglao. Ang malaking misteryo ay kung bakit ang kanyang byuda, mga anak, at maging ang kanyang pamangking senador, si Bam Aquino, ay hindi kumilos upang alamin kung sino ang nag-utos sa pagpaslang. Alam niyo po, sa totoo po, ito malaking question din natin di ba? Bakit hindi po nalutas? Naging presidente po yung asawa niya, naging presidente yung anak niya. Bakit hindi nalutas? Talaga bang walang makakapagsabi na kung sino yung mastermind na kamatayan ni Ninoy? No? Kaya ang tinatanong ngayon, narito siya sa lap ko natutulog. Yeah. Ang tinatanong po na nakakarami, lalo na si Rigoberto Tiglao, bakit hindi nyo alamin o bakit ayaw ninyong malaman kung sino po yung mastermind ng kamatayan ni Ninoy? Total celebrate kayo na celebrate. Sabi kayo na sabi na si Ninoy, mga magaganda, pagpapakabayanin ni Ninoy, hindi pa maganda na suklian nyo rin yung sinasabi nyong pagpapakabayanin ni Ninoy. Nang malaman nyo man lang, hindi kayo interesado. Bam Aquino, ang buong political career mo ay dahil kamukha mo si Ninoy Aquino. Natsuhin mo. Hindi ka ba curious kung sino yung mastermind ng pagpatay kay Ninoy? Okay. yung Ninoy Aquino, siguro marami na po nagsabi nito. Siguro lang ako, kung si Ninoy Aquino ay naririnig niya yung mga dilawan ngayon. Lalong-lalo na to si Dilima dahil inabutan sila nito. Talagang dilawan na dilawan to si Dilima. Tapos nakikiselebrate, no? Nakikiselebrate po si Dilima. Nagsasalita ng mga magagandang bagay kay Ninoy Aquino. Ano kaya naisip ni Ninoy na yung buong political career po ni Ninoy, no? Nakilala po natin yung buong karera sa politika ni Ninoy ay paglaban po dito sa Marcos. Siya po ang numero 1 o pinakasikat na political opponent ng mga Marcos. Ano kaya mararamdaman ni Ninoy kung siya po ay isang multo ngayon na nakikita niya tong mga kaalyado niya na wala nang ginawa kundi ayun na kumampi na kay Ninoy, no? Ito po,
Tignan po ninyo si Leni Robredo. Alam niyo yung sinasabi kay Leni Robredo ngayon, lalo na namin. Ito po, yung sinabi po ni Dr. Loren Badoy. Saktong-sakto po ito. Okay, ito muna tayo kay Dilima. Dilima, ginunita si Ninoy sa araw ng kanyang kamatayan. Sabi ni Dilima, decades after his death, Ninoy Aquino remains a beacon of courage, heroism, and an indomitable spirit in fighting for justice and democracy. Okay. Pero, bakit kakampi mo ngayon, Dilima? Ang tanong namin, bakit kakampi mo yung pamilya na nilabanan ni Ninoy Aquino? 'Di ba? Nagbago na ba yung pamilya na yan? Wala na ba silang issue ng corruption? Wala nang issue ng panggigipit? Hindi ba ganun pa rin? Pinakamalawak na korupsyon na ganap ngayon, pinakamalaking korupsyon. Kaya takang-taka ako sa mga dilawan eh. Kung ginugunita ninyo, no? Kung ginugunita ninyo yung ang mga katulad ni Ninoy Aquino sa kanyang kabayanihan, dapat ginugunita nyo. Ano ba yung kabayanihan ni Ninoy na sinasabi nyo? Di ba yung paglaban sa panggigipit ng martial law at paglaban sa korupsyon? Naalala ko yung famous na linya ni Ninoy. Na-applicable pa rin ba ngayon? Ito po sabi ni Ninoy. Yung may kausap daw siya ng mga Japanese. Ay may nagsalita raw sa kanya ng Japanese. Filipinos, you are so very lucky. Ito lang ang kaisa-isang patawan ni Ninoy na tuwing Ninoy Aquino Day at saka tuwing EDSA, lagi ko naririnig. Filipinos, you are so very lucky. You have a president who robs you and a first lady who robs you more. Yun na po ang patawan ni Ninoy. Ang point ko lang mga kapatid, bakit yung numero 1 nilalabanan ni Ninoy Aquino, kakampi nyo na ngayon, Dilima, Jokno, at lahat po. Jokno, mahiya ka naman sa tatay mo. Binobomba, may mga picture yung tatay mo na kasama sila Tanyada na binobomba ng water cannon ng mga bombero. Kapit-bisig. Kaya po kapit-bisig ang tawag dyan eh. Dahil literal silang binobomba ng bombero. Pag hindi ka po nagkapit-bisig, tatalsik ka sa tindi nun, di ba? Yung bomba ng bombero. Yun po yung baka kala ng mga tao ano yung mga sinasabing kapit-bisig. Yun po yun, nagkakapit-bisig po yung mga lumalaban kay Marcos noon dahil tinitira sila, binobomba sila ng water cannon, literal. Pag hindi kayo nagkapit-bisig, tuturit kayo.